eskwelahan nakalangkat sa ikaduha nga pwesto as most effective school secondary sa tibuok nasod. O kini nahimong inila ang atong eskwelahan. Gani sa pagkakaroon, nagpadayon ang atong eskwelahan nga mulangkat og mga tropeyo ug mga awards para mapakita ang pagkaaktibo sa atong eskwelahan. Ang pinakabag-o nato nga nakuha mao ang the most outstanding school sa tibuok Mandaue. Itan ka sa kahintayo sa atong RR classmates ug na ang Pacnanan National High School nagpadayon pagtubag sa mga kinahanglan sa atong mga kinahanglan sama sa Sa pagkakaroon, ang Pacnaan National High School usa sa mga aktibong pampublikong eskwelahan sa amihanang distrito din aduna kini 106 ka mga magtutudlo, 2 ka Master Teacher 2, 14 ka Master Teacher 1, 41 ka Teacher 3, 4 ka Teacher 2, 42 ka Teacher 1 ug 3 ka Special Teachers. Aduna og usab kini 4 ka non-teaching staff ug 1 ka principal. Karon ang eskwelahan nagpadayon ng maghatag og servisyo ngadto sa mga kakawan labi na sa mga Pacnaan. Gani, human sa napulo ka period sa senior high school, i-applyan sa Pacnaan National High School ang senior high school na nag-accommodate sa aking mga tumutan. Ang klase gibahin sa pulo ka shift ng senior high school anaa sa third shift na pamagabi. Sa miaging intake sa Tituha 2023-2024, ang eskwelahan adunay una nga mga graduate sa senior high. kana pagpa Ang atong pagkakastaan sa atong pagtisusi sa first ever podcast sa Pakhinabi sa Pacnaan National High School. Maayong buntag! Welcome sa atong first episode sa Pakhinabi sa Pacnaan. Kung diin, present ang atong pak na mga chika. Ako di ay si Miss Almi M. Panlaan. Og ako sab si Eden L. Tapa nga anda muhatag og bag-o og labas nga pakisusi mahitungod sa atong eskwelahan. Unsa pa man ang atong giwat? Ali na, tan-aw na sa Pakhinabi sa Pacnaan. Pacnaan National High School, Mandaue. Our first episode atong pakhinabian mahitungod sa Gender and Development Program or GAD. Sakto ka diha, Ma'am Eden. Sa dili pa natusugtan ng atong pakhinabi, ato usay ipalaila ang mga kauban nga maghatod og mga pak na mga chika. First in line, our ever dynamic, our school head, Mrs. Emily A. Bingas. Maayong adlaw, Ma'am Eden and Ma'am Almi, og sa tanang nagtanaw sa tuang Mandaue. We also have our co-faculty who's our school GAD coordinator for 6 years. We have Mrs. Henny Ito. Maayong adlaw kanatong tanan. We also have our present school GAD focal person, Miss Maria May Flores Villarmino. Mayong adlaw sa tanan. May buntag, ma'am. Maayong buntag, Ma'am Eden. Ang una na kong pangutana karong buntaga para kanimo, ma'am. Gyud ang but pasabot anang gitawag og GAD. Ang Gender and Development base sa Magna Carta of Women or RA 9710, kini gi-define isip development perspective o proseso nga patas or equitable, malungtaron, violence-free ug nagtahod sa tawhanong katungod. Kini nagtinguha og gender equality. Nindot di ay kaayon ning programaha, ma'am. Diin naagyoy equal nga pagtrato sa mga kabatinunan diha sa atong eskwelahan. Sakto, Ma'am Eden. Okay. Okay, Ma'am Emily, unsa day ka-importante ang GAD sa ato ang tunghaan? Ang atoang Department of Education nagpagawas og usa ka pulisiya pinaagi sa Department Order 32 Series of 2017 nga gitawag kini og Gender Responsive
basic education policy. The policy commits to integrate the principle of gender equity, equality, sensitivity, and human rights. Kini nga mao nga polisiya nag-aim sa pagpa-implement sa gender mainstreaming aron sa pag-address sa issues related to gender equality, gender sensitivity, ug aron pod maprotektahan ang atoang mga kabataan sa bisan unsa nga mata nga abuse, discrimination, and bullying sa atoang eskwelahan. Importante ang gender and development sa eskwelahan aron sa pagpauswag sa gitawag og patas or equitable and inclusive learning environment. Okay, so sakto gid no na ay gender equality no nga gipatuman sa ato ang eskwelahan. Nindot sa kay na Ma'am Almi kay karon baya sa kasagaran nga mga eskwelahan present jud ma'am no ang mga bullying no. Sakto. Nya sa pag ana nga programa pwede gid natong ato nang mahinay-hinayan og wagtang. Kay daghan kaayong salamat ma'am. Unya karon ma'am gusto sad namong mahibaw-an kinsa man kaha ang mahimong membro aning God focal point system sa ato ang eskwelahan. Okay, ang God Focal Point System is composed of the school head, then kauban ni ang mga learning area coordinators, two designated master teachers, guidance counselor, designated finance personnel, secretariat, and then kauban po ni ang SSLG advisor, ERH coordinator, and clinic in charge. Uy, ubay-ubay sa gyud ay mo ani. Yes, ma'am. Okay. Nya sa pagkakaron ma'am, naa na ba kani kining sistema nga karon diri sa atong eskwelahan? Yes, ma'am. I-implement na nato, ma'am. Okay, daghang kay salamat. Ma'am Henny, usa day ang mga guidelines nga angay natong sundon sa pag-create aning GAT programs and projects. Daghan kay ta guidelines nga dapat natong sundon para makibaw ta unsi atong i-charge sa God budget. And before nato i-charge ang tanan natong programa, dapat atong naon nga ang first priority nato in consideration is ang pag-implement or pag-address sa gender issues pinaagi sa mga programa ug mga activities, mga projects. Susama sa mga approved PPA na gihatag sa Philippine Commission on Women. Susama sad sa mga giendorso nga mga project or programs sa DepEd. Aduna po tayong mga programa sama sa capacity development on God. Mga programa nga mga maghatag og suporta sa mga panginahanglan sa babay, labi na gikan sa mga pang-abuso, lain-laing klase nga pang-abuso, mga violence. Og usa pa sa dapat kaning mga programa gi-approve sa Department of Education Central Office and Philippine Commission on Women. Pwede sad nato i-charge sa atong God budget ang printing, dissemination of information sa mga God activities susama sa pag-celebrate sa National Women's Month, mga National Children's Month ug mga uban pang activity nga related sa God. And of course, pwede sad nato gamiton ang God budget sa paghatag og professional fee or honorarium kung magkuha man ta God training expert or speaker. And most importantly, sad kung magbuhat ta God program and activities, makita, ma-reflect siya sa God plan og naka-align sa yearly theme nga gihatag sa Philippine Commission on Women and God Advocacy. Okay, salamat kayo na Ma'am Henny. So importante gid kayo ang alignment nato sa mga program para sa ato ang program sa GAT. Naghisgot man gyud ka og budget, Ma'am Henny. Sa man jud na nato makuha kining budget para sa God? Nindot kay na siya nga pangutana Ma'am Eden no asa man nato kuhaon ang God budget. So dili gyud mapurma ang ato mga activities nga giandam sa God plan kung wala tay makuhaan sa budget. So the God budget policy was introduced by the General Appropriations Act in 1995. Gitawag siya nato og Women's Budget. So according to Philippine Commission on Women, tanang departamento, ahensya sa gobyerno kailangan mugay og 5% at least sa tanang mga gender activities programs. Sa may tabuan ni mas gi-strengthen siya sa Magna Carta of Women or Republic Act 9710. So sa mga eskwelahan sa pag-implementar ni ini, gikan ang budget sa 5% sa total nga MOOE for the fiscal year or katong gitawag nato nga maintenance and other operating expenses.
Suwa gyud ay kay pasaylo ani ma'am. Ato gining ihatag ning porsyento sagad. Okay, Ma'am Bilarmino. Ma'am, kinsa day ang maghimo aning God plan and budget? Okay, so tanan na school sa Mandawi Division is required sila mag-submit sa God Plan and Budget annually. To be submitted on October 15, gamit ang template na gihatag sa Division Office. And then, based sa God Plan and Budget, kinahanglan nila ma-cover ang mga activities to be implemented from January to December of the following year. Ang basis niya mao ang fiscal year and not the school year period. Okay. Unsa man jud kalainan anang gitawag og fiscal year ug school year, ma'am? Okay, ma'am. Regarding sa fiscal year, ang pasabot ana niya is from January to December. And then ang school year naman ang pasabot ana ang pagsugod sa klase o ang pag-closing sa klase. O karon ato na higmata na kita na Ma'am Almino. Kaya Yes. ato ibaw-an ang ato kariging termino nga fiscal year o school year pero wag kita kibaon sa gikalainan ana. Sakto ka diha, Ma'am Eden. Okay. Okay, nahisgutan na gyud nato ma'am ang meaning sagad, ang budget kung asa kuhaon ug akong pangutana karon ma'am unsaon man pag-implement ang mga activities and program kabahin sagad. Before nato ma-implement ang activities, proyekto o programa sa GAD, naatay certain requirements nga i-comply. Kung ang activity, training, workshops, or any capability building, dapat naatay himuon nga gitawag og learning and development program design nga compliant siya sa L&D program design sa ato ang division office. Kung pananglitan ang training or activity mahitabo gawas sa eskwelahan, kinahanglan pud ta mangayo og approval sa ato ang schools division superintendent sa pag-implementar sa maong nga activity. Ikatulo, dapat natong tan-awon o hunahunaon ang budget allocated ana nga particular nga activity. Kung unsa nga budget ang naa sa ato ang gender and development plan, mao to ang ato ang i-maximize. Og ang last, naatay mga activities nga compulsory gid siya annually nga mabutang sa ato ang Gender and Development Implementation Plan. Usaan ni ang gitawag og the 12-day celebration sa violence against women and children, Children's Month, Women's Month, and activity related to adolescent reproductive health sa ato ang mga kabataan-unan o sa ato ang mga magtutudlo nga babae. At least guided ang tanan ma'am no. Naagitay giya unsaon pag-implement kining mga programa sagad. Mao na siya ang importansya sa gitawag og gender and development plan. Kay dili man pwede nga bisan unsa lang nga activity ang ato ang i-implement. So dapat guided gyud ta sa ato ang God plan. Okay, careful sad ta sa pagpili sa mga programa ma'am nga ma-align gyud sa ato ang kuan like mga kuan sa kababayan-ihan ana ma'am no. Okay, Ma'am Henny. Are there any specific budget allocation costs for trainings? Doon natay mga budget allocation na specific yun na siya. So doon natay mga training, sulod o gawa sa eskwelahan para sa GAD. So base na sa gisulti ni Ma'am Emily ganina, kung ang mga training gani buhaton sulod sa eskwelahan, doon natay mga activity design. O para po sa budget, based sa implementing guidelines sa atong division office, adun na kitay 350 pesos kana gi-allocate na sa kada participant sa GAD training. Doon na po tayo 75 pesos para po na siya sa snacks. Kung ang GAD training buhaton nato gawa sa eskwelahan, aduna kitay maximum allocation nga 1,200 pesos. So mag-cover na siya sa transportation, sa venue, sa pagkaon, sa snacks ug other training expenses. Kung magpuusab kita og mga experts or speakers, aduna kitay gisunod nga budget allocation. So doon na tayo 3,000 pesos. Kung magkuha-usab kitag mga speaker gikan sa GAD pool of expert, so aduna kitay lain nga rating or rate for honorarium. Okay, salamat kayo, Ma'am Henny. So aside sa atong mga nakatunan sa mga trainings, napagigipanghatag ng mga allowances para sa ato ang mga teachers
nga mo undergo ani nga mga training. Yeah, sakto gyud ka diha, ma'am. Okay, Ma'am Bilarmino, kung man atong tanan nga pagpag-implement sa GAD programs, naabay mga report nga angayan nato isumiter. Yes, ma'am. Of course, we need to submit documents needed. Okay, so every activity nga na-implement nato, we need to submit accomplishment report and liquidation report. Then aside from that, naasad to i-submit nga annual accomplishment report yearly ni siya, ma'am, to be submitted on December 4 gamit ang template na gihatag sa division office. Para mas klaro gyud, ma'am, no? Na Yes. imo jud na pa-implementar. Yes, ma'am. Sakto, ma'am. Sige. Okay, Ma'am Emily, what will happen if there is deviation from the GAT plan and budget? Naamantay gitawag o GAD implementation plan. So it is expected nga ang mga activities nga naa sa atong plano mooy ato ang i-implement throughout the year. However, during the implementation na ay mga budget nga dili nato ma-maximize, that would go to savings. So kani nga savings pwede ni nato siya og tagaan og lain pod nga activity para ma-maximize gyud ang budget allocated for GAD activities. In case nga naay mga activity nga i-insert nga wala siya sa GAD plan or naay budget nga dili masunod, kinahanglan mo submit gyud ang school principal og justification indicating the reason of deviation before ni siya nato ma-finally implement sa eskwelahan. So dapat careful ta na dihang dapita kay naa man gyud ta gisunod nga GAD implementation plan. Pero dili gyud ta limited in terms of implementation kung pananglitan man gani na ay mga activities nga relevant gyud kaayo, basta lang naa gyud ta gitawag og justification nga i-submit sa division office, aprubahan sa ato ang schools division superintendent before ta mag-implement of such activity. Okay, thank you for that, Ma'am Emily. Subot pasabot na agay transparency sa tanan. Daghan kayo tang nakatunang karong adlaw sa ato ang ipagisgutan karon, Ma'am Almi. Sakto kayo ka diha, Ma'am Eden. Og sa dili pa ta manamilit sa ato ang mga audience karon, to sa pangutan-on ang ato ang tulo ka bisita kung unsay ilang ikabilin kanato. Kay unsa kara ang atong mga pak na atong ibilin sa atong mga audience. Magsugod ta ni Ma'am Henny. Okay, so ang akong ikabilin gid sa tanan no sa atong mga viewers nga sa GAD plan kailangan nato i-reflect unsa gyud ang atong mga programa alang sa atong mga kabatan-unan ug sa atong mga magtutudlo. Ato gyud iklaro pila gyud ang budget ang kailangan. And of course, kung ma-implementar ng atong mga projects o programs, andamon gyud nato ang liquidation report. Kay diri man ta nagtrabaho sa gobyerno. So importante kayo ang transparency. Yes, Ma'am Bilarmino. Okay, so usapod is to strengthen our collaboration sa community through the barangay. So since naaman tagad activity diri sa school, so we need to tie up with them. Yes. Correct. Ma'am? Sa ato ang tunghaan, padayon kita nga mag-implement sa mga nagkadaiya nga programa, activities o proyekto para mapadayon nato ang ato ang advokasya sa gender equity and inclusivity para sa atong mga kabataan ug mga magtutudlo. Okay, daghan kaayong salamat, Ma'am. And once again, this is Pakinabig sa Paknaan. Kay sa Paknaan, ang mga maestra ug ang kabatan-unan giampingan.